Sa patuloy na pag-usbong ng social media, tila hindi na mapigilan ang paggamit nito mapabata man o matanda. Sa dami ng mga naitutulong nito sa buhay ng bawat isa, kaakibat pa rin nito ang panganib. Kaya't ang inang si Josephine, patuloy ang pag-alalay sa kanyang mga anak tungkol sa paggamit ng social media. Sa akin naman, ang advice ko sa aking mga anak is don't talk to strangers sa Facebook account. Huwag makipag-friend kung hindi mo siya kilala. At the same time, don't believe on fake news. Bagamat tiwala sa mga anak, hindi pa rin mawala ang kanyang takot sa maling na idudulot ng social media. Ayo, naman nakakabahala naman po kasi medyo flowery yung mga words ng nasa social media, kaya we should be aware as parent na i-advise sa ating mga anak na dapat wag silang maniwala sa mga nababasa nila, nakikita nila through Facebook. Ganun po, ma'am. Kailangan yung legit po na na mga advertisement ang dapat na tignan nila. Ang mag-aaral namang si Lunar, maingat sa mga kinakausap at sinasalihang mga Facebook groups. Kasi mahalata mo naman kung suspicious yung site or link na na pupuntahan. So, ayun. Further research if ever. Wag masyadong mag-dive in kung minsan kasi too good to be true. 'Yun. Kamakailan lang isang Facebook group na may pangalang Baguio Group ang nakakuha sa atensyon ng mga netizens. Imbes kasi na maging plataporma para magbenta ng mga produkto, ang FB Group naging bentahan ng aliw. Ang mga ganitong klase ng aktibidad, isang paglabag sa Republic Act 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials. Mas mabigat pa ang kaso kapag napatunayang minor de edad ang mga mabibiktima o mga gumagawa nito. Habang buhay na pagkakakulong at multang aabot sa 2 milyon hanggang 20 milyong piso ang maaaring kaharapin ng mga suspect. Sa ngayon, ipinag-utos na ng alkalde ng lungsod sa Baguio City Police Office ang investigasyon sa naturang grupo. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.